Wala nang sinuman sa mundong ito ang nag-aaral ng mga elixir. Ngunit kailangan ko lang kumain ng 50 piraso. Mabilis akong magiging malakas. Aabot ako sa ruro. Ang mga utang ko noon. Babayaran ko ang mga iyon. Ngayon ang araw ng pamamahagi ng buwan ng kalendaryo ng pamilyang Xiao na nagaganap tuwing 100 taon. Ang halaga nito ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga bihirang espiritu na bato ng daan-daang beses. Pamamahagi ng kalendaryo. Digmaang pagsira ng sinaunang panahon. Ganap na naputol ang pamana ng paglikha ng elixir. Lumabas si Xiao Qian. Ang aking anak na si Xiao Tian ay 16 na taong gulang lamang. Ngunit nakarating na sa rurok ng ikasyam na antas ng paglikha ng Qi. Siya ay isang henyo na bihira sa aming pamilya sa loob ng isang siglo. Ngayon ay espesyal na bibigyan ng 3 piraso ng sinaunang pinakamainam na gathering immortal pill. Tumulong sa iyo na malampasan ang hadlang sa antas. Magtagumpay sa pagpasok sa lugar ng pundasyon. Talagang kahanga-hanga si Tianje. May taglay na natatanging talento. Sa 3 piraso ng elixir na ito, siguradong makakapagtayo si Tianje ng pundasyon sa susunod na buwan. Sa panahong iyon, ang katayuan ng pamilya Xiao sa Tianyang City ay tiyak na tataas pa. Li. Ito na tiyak ang iyong pinakamataas na buto. Lumapit si Xiao Chen. Ito ang iyong buwan na espiritu na gamot. Ikaw at si Xiao Tian ay parehong aking mga anak. Ngunit ang iyong kakayahan ay napakalayo. Kung hindi dahil sa alaala ng iyong yumaong ina, wala kang makukuhang kahit 1 piraso ng sirang gamot. 15 piraso. Ika-57 elixir. Sa wakas, nakolekta ko na. Mayroon akong natatanging katawan para sa elixir. Kapag umiinom ng elixir, kahit anong antas, ang bisa ay lubos na nasisipsip ng aking katawan. Hindi ito makapagbibigay ng epekto. Kaya't itinuturing ng marami bilang isang karaniwang tao na may mababang kakayahan. Ngunit kung sakaling makakain ng higit sa 50 piraso ng elixir, ang bisa nito ay magiging napakalakas. 50 piraso ng elixir. Ang bisa ay tataas ng 500 beses. Walang silbi na bagay. Mula sa araw na ito, ang ating kasunduan sa kasal ay natapos na. Hindi mo man lang maayos na maabsorb ang espiritu ng pil. Kahinaan ang talento. Hindi ka karapat-dapat maging biyunong prinsesa. Tanging si Xiao Tian na may pinakamataas na ugat ang karapat-dapat sa akin. Sila lang ang pwedeng makipantay sa akin. Naintindihan mo ba? Ang kasunduan sa kasal ay kanselado. Pirmahan mo ang dokumentong ito ng pag-urong sa kasal. Itong pilang panlinis ng kaluluwa ay para na rin sa iyong kabayaran. Ang sinaunang pilang panlinis ng kaluluwa ay isang bihirang yaman sa mundo. Mas mahal pa ito kaysa sa 3 pilang pagsasama-sama ni Xiao Tian. Ngayon, kasama na ang isa nito. May kabuang 51 na pil sa aking kamay. Ang epekto ay tumaas ng 5-10 beses. Ang epekto ng panlinis ng kaluluwa at pag-alis ng daliri ay mananatili ng permanente. Saan ba ito nagiging pag-atras ng kasal? Malinaw na ito ay isang malaking pagkakataon na dumating. Nawala na ang dangal ng pamilya Xiao. Hahaha, talagang tinanggap niya. Para sa 1 piraso ng elixir. Walang pakialam sa kanyang dangal. Kumuha ng isang napakahusay na elixir mula sa sinaunang panahon. Para palitan ito ng 1 piraso ng walang halaga na papel. Liu Roshuang. Noon akala ko hindi ka marunong makilala ng tao. Ngayon, mukhang hindi rin masyadong maayos ang isip mo. Kuya, ang gamit na ito sa espasyo ay alaala ng iyong ina. Pero huwag ganyan. Ang ama ay nagalit lamang sa sandaling iyon. Huwag mo na siyang kausapin ng marami. Dalhin ang tao. Paalisin sa niyang pool. Nais ko sanang tahimik na mag-focus at lumampas sa antas. Dahil pinipilit ninyo akong lahat. Kaya tutulong ako sa lahat. Nababaliw na ako. Ganap na nagpadalos-dalos ang batang ito. Isang beses na pagsipsip ng napakaraming elixir. Kahit ang mga cultivator na nasa pundasyon ay mahihirapan. Talagang naghanap lang ng panganib. Hindi na natin kailangan pang kumilos. Ah, ah.
ang mga utang sa akin noon. Ngayon ay babawiin ko na. Uho, siyam na kulay na celestial na tanawin. Isang napakahirap makatagpo ng isang tunay na bihirang talento sa buong mundo. Isang makapangyarihang Diyos na nilikha mula sa langit ang bumaba. Haha, anak ko. Nakita mo ba? Siguradong malapit nang sumabog ang iyong pinakabanal na buto. Nagdudulot ito ng pagtugma ng langit at lupa. Ang siyam na kulay na ulap ay isang swerte mula sa langit. Ang aking anak na si Xiao Tian ay nakatakdang magkaroon ng walang hanggang kinabukasan. Tama. Katatapos ko lang makaramdam. Hindi ko inasahan na magdudulot ito ng kakaibang pangyayari. Pasensya na sa abala. Talaga namang itinakda si Tianjin ng langit. Ang kanyang natatanging kakayahan ay hindi nagkakamali. Ang angka ng Xiao ay sisikat. Sa araw na ito. Noong una, pinili kong isuko si Xiao Chen. At pinahalagahan si Xiao Tian na isang pambihirang henyo. Iyon ang pinakamatalinong desisyon. Maaaring ako mismo ang nagpunta upang bawiin ang kasal. Na nagpasigla sa kanya. Nakapagbigay ito sa kanya ng liwanag. Nagdulot ito ng mga palatandaan ng kabutihan. Kumain ng sinaunang si Suidan. Nag-trigger ng 5-0 beses na pagtaas ng bisa ng gamot. Permanenteng na itatag ang epekto ng paglinis ng buto at pag-alis ng ugat. Binabati kita, ang host ay nagising na may walang kamatayan na katawan ng daan, ang lihang gintong katawan. Sa isang beses na pag-inom, lampas na sa 50 ang bilang ng mga bala. Nag-trigger ng nakatagong kondisyon ng malakas na critical na hit. Binabati kita, na-unlock mo na ang pinagmula ng daan. Nakuha ang sagradong piraso ng daan. Ito ay ang antas ng pagpapalago ng Golden Core. 15 taong gulang, nakamit ang Golden Core Immortal. Napakabihirang pangyayari sa buong kasaysayan. Saan siya nagiging karaniwang tao na may pangkaraniwang kakayahan? Malinaw na siya ay isang natatanging henyo na nakatakdang lampasan ang lahat. Sumpa. Ito ay tiyak na isang sumpa. Dapat ay akin ang kakaibang pangyayaring ito. Ito ay isang kakaibang pangyayari na dulot ng aking natatanging kakayahan. Ibinalik ni Xiao Chen sa akin ang lahat ng akin. Tianluo na kamay. Aking pinakamataas na buto. Langit. Xiao Chen. Sa huli, dumadaloy pa rin ang dugo ng Xiao family sa iyo. Maliit pa ang iyong kapatid. Masyadong padalos-dalos ang mga ginagawa. Bilang nakatatandang kapatid. Medyo mabigat ang iyong ginawa. Ngunit ngayon ay nagkaroon ka ng malaking pagkakataon. Kung handa kang ibahagi ang iyong karanasan sa pagsasanay at mga lihim na pamamaraan. Para sa pamilya. Maari kong kalimutan ang nakaraan. At muling itatalaga ka bilang batang pangulo ng pamilyang Xiao. Enye. Hindi na kailangan. Ayoko ng posisyong ito. Xiao Zhan, makinig ka ng mabuti. Mula sa araw na ito. Ako, si Xiao Chen, ay kusang umaalis sa Xiao pamilya. Wala na akong anumang ugnayan sa Xiao pamilya. Kung may darating pang mang istorbo sa akin.
Tiyak na susundan ko ito ayon sa mga alituntunin ng mundo ng pagsasanay. Nandito na ang daan. Ayaw mo pa bang magpakita? Huwag kang magmadaling umalis, pamangkin. Nalilito ang pinuno ng angkan. Ngunit kami ay hindi nalilito. Ibigay mo ang pagkakataon at paraan para maging malakas. Maari kang umalis ng may danga sa tulong ng tatlong matatanda. Basta't ibigay mo ang lihim ng iyong natatanging kakayahan. Pwede kitang iwanan ng isang pagkakataon. Noong una, umaasa ka sa espesyal mong kakayahan para saktan si Xiao Tian. May mga nakatagong panganib na nakapaloob sa iyong mga galaw. Ngayon, nasa huli na ang lahat. Yung Yuming Danhu. Kakulangan sa yaman. Tatlong matandang ito ay mayroon lamang 18 na mababang uri ng pagsasama-sama ng enerhiya na pabango. Tatlong cultivator mula sa huling yugto ng foundation establishment ay ganito na lamang ang napigilan. Ha. Aking mabuting anak. Ginoong Xiao. Huwag kang basta-basta mag-claim ng kamag-anak. Ano ba talaga ang namiss ko? Sadyang itinulak ko ang isang taong kayang manguna sa pamilya at maging makapangyarihan sa kanyang larangan. Dahil lamang sa isang peking henyo na walang halaga. Para sa isang supreme bone holder na natalo sa isang kamay. Isinakripisyo ang lahat ng pagkakataon. Huli na. Lahat ay huli na. Ang mapa ng paligid ng mga ruinas ng Poison Pill Sect ay ibinebenta sa halagang 500 mababang uri ng espiritu na bato. Ang sinaunang sekta ng pill crafting na ito ay tiyak na layunin ko sa paglalakbay na ito. Ito ang pinakamalaking sekta ng pill crafting sa sinaunang panahon. Matapos maputol ang pagkakaturo ng Dandao, wala nang paraan sa mundo upang makagawa ng sinaunang banal na dan. Isang lihim na lugar ng sinaunang dan na takot pasukin ng iba. Para sa akin, ito ay isang napakagandang pagkakataon para magpahusay. Anumang laso na pumasok sa katawan ay mapapawi at mapapalinaw gamit ang pinagmula ng Dandao at magiging pinakapurong na espiritual na lakas. Patatagin ko ang aking pundasyon sa Dandao. Batang ito, mukha pang bagong salta. Nais mong pumunta sa lugar ng Yeti ng Poison Pill Set. Nais mong pumasok para mamatay. Bago ka pumasok, mas mabuti pang iwanan mo ang lahat ng espiritu na bato sa katawan mo. Ako na ang mag-iingat nito para sa'yo. Tumigil ka na. Sa black market ng Yunyang, sino ang makakasabi ng ganitong salita sa akin? Ikaw ang una. Sa pagkamit ng malaking perpeksyon sa pundasyon. Sa harap ng aking katawan na pinanday ng apoy ng pil at paulit-ulit na pagsubok sa kalikasan. Hindi ka makakatayo laban. Sa pamamagitan lamang ng katawan, ganap na napipigilan ang kalaban. Kuya, nagkamali kami. Mayroon pa akong ilang pil dito. Pakiusap, magpatawad ka. Bagamat mababa ang kalidad ng mga produktong ito ng elixir, mas mabuti na rin kaysa wala. Ngunit tinanggap ko ito. Kapatid na Xiao, binabati kita. Ngayon ay malaki ang iyong pag-unlad. Sa pagkakataong ito, talagang nakilala ka na. Bakit kahit saan ako magpunta, siya ay nandyan? Mukhang buong yaman ng pamilya Xiao ang inilaan nila. Kaya naman, paano kaya nakabawi si Xiao Tian ng ganitong kabilis sa kanyang pinakamatinding buto? Nakatanggap si Xiao Shikshong ng swerte mula sa kapahamakan. Nagbalik sa buhay ang kanyang pinakamatinding buto. Ngayon ay nasa kalahating hakbang na siya sa Golden Core. Talagang kahanga-hanga. Noon ay sinasabi na si Xiao Chen ay gumamit ng mga peke at kakaibang paraan para saktan si Xiao Tian. Ngayon ay mukhang siya ay sandali lamang na namutawi.
Sa huli, mahirap itong magtagal. Ang tunay na may malawak na hinaharap ay si Xiao Tian. Akala ko sino? Ay, ito pala ang aking mabuting kapatid. Ang mga panganib na naiwan mula sa sapilitang pagsabog ng lakas ay hindi pa nakapagpabagsak sa iyo. Nakakagulat na may lakas ka pang makarating dito. Siya si Xiao Chen, yung itinakwil ng pamilya Xiao. Yung pag-usbong ng kanyang cultivation kanina ay talaga namang panandalian lang. Ngayon ay hindi na niya mararamdaman ang kahit anong alon ng espiritu sa kanyang katawan. Totoo nga siya. Pero bakit wala siyang kahit anong amoy ng espiritu sa katawan niya? Mukhang ang kanyang lakas noong araw ay isang panandaliang paglabas lamang ng liwanag. Xiao Chen, dati mong sinira ang aking pundasyon na nagdulot sa akin ng maraming panghusga. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang liwanag ng alitaptap ay hindi kailanman makakapantay sa liwanag ng buwan. Ngayon, yumuko ka at aminin ang iyong pagkakamali. Maaari kong alisin ang iyong mga kamay at paa, at iwanan ka ng isang buhay. Mukhang nais mo na namang matuto ng leksyon. Dahil sa sinadyang provokasyon. Huwag mong sisihin ako sa aking gagawin. Hanapin mo si Ye. Lahat umatras. Ito ay sinaunang mapanganib na usok. Napakalakas ng laso nito. Lahat agad na umatras. Pumasok siya sa mapanganib na usok ng kusa. Talagang nahulog sa sariling bitag. Mas pinadali nito ang aking trabaho. Huwag mag-alala, kapatid na Ruushuang. May proteksyon ako mula sa aking pinakamataas na buto. Ang kaunting laso na ito ay hindi makakasakit sa akin. Tunay nga, ang muling pagbuo ng pinakamataas na buto ay talagang maituturing na tunay na pambihirang talento. Impossible. Kaluluwa ng sumpa. Kahit ang proteksyon ng mga alagad ng Jindan ay kayang wasakin. Pero hindi pa siya nagbubukas ng depensa. Sa pamamagitan lang ng matibay na katawan, siguradong may tago siyang yaman na pang-iwas sa lason. Xiao Chen, huwag magpanggap na misteryoso. Sa antas ng iyong cultivation, hindi ka kayang tumagal sa kaluluwa ng sumpa. Ibigay mo na ang iyong yaman ng mabilis. Magagawa kitang mapanatili ang iyong dangal. Para sa akin, ang mga lason ay parang pagkain sa aking pag-aaral. Medyo komportable pa rin ang pakiramdam. Kaunting kirot lang. Ang mga lason na ito, mas puri pa kaysa sa espiritu ng karaniwang pil. Napakalakas niya talaga. Hindi ito ang pamana na Jade Slip. Hindi ito ang sinaunang espiritu. Kundi ang dugot-dugo na pildig. Ang kahon na ito ng sinaunang dugot-dugo na pildig. Kahit isang piraso lang ay kayang pabagsakin ang maraming nagbubuo ng pundasyon na cultivator. Ngunit para sa akin, ang mga mapanganib na ito ay tunay na walang katulad na pampaluso. Isang daang piraso ng sinaunang dugot-dugo na pildig. Maraming nakuhang benepisyo. Ding! Nakita na ang bilang ng mga katulad na gamot na nilunok ng host ay lumampas sa 100 piraso. Nag-trigger ng pagbabago sa bisa ng gamot. Muling nadoble ang multiplier ng critical hit. Ang kasalukuyang critical hit ratio ng gamot ay 1,000 beses. Ang epekto sa katawan ay nagiging immune sa karamihan ng mga lason sa mundo.
lahat ng nakontak na lason. Lahat ay magiging purong espiritual na lakas. Ang sariling espiritual na lakas ay may kasamang epekto ng pagkabulo. Sa simula at huli ng Gold Elixir, ang bisa ng gamot ay labis na malakas. Hindi huminto sa oras ng pagtagumpay. Kasabay nito, na-unlock ang pamana. Ang paraan ng paggawa ng 9 Transformation Soul Returning Pill at ang Purple Gold Elixir. Pangkalahatang balangkas ng 3,000 Poison Classics. Lahat ng ito ay mula sa Danyon Continent. Matagal nang nawala ang sinaunang sining ng alchemy. Ngayon ako ay nasa huling yugto ng Golden Elixir. Malapit na sa'yo aning na antas. Isang hakbang na lang ang kulang. Xiao Chen. May daan sa langit na hindi mo tinatahak. Walang pintuan sa impyerno, ngunit nagtatanong ka. Agad mong ibigay ang kayamanan na nakuha mo kanina. Magsabi ka sa akin ng tawad muli. Maaari kitang patawarin isang beses. Sasayangin ko ang iyong mga kakayahan. Para magbayad ka sa mga nagawa mo sa nakaraan. Huling yugto ng Jindan, ganap na perpekto. Paano ito posible? Xiao Chen, may daan sa langit na hindi mo pinili. Sa impyerno, walang pintuan na tinatanong mo. Ah! Ito ang pinakamataas na buto. 50,000 na mababang kalidad na espiritual na bato. 200 gramo ng bihirang gamot. 3 bote ng pinakamahusay na key gathering pill. Sagradong gamot para sa paggaling. Magandang ani. Salamat sa inyo sa pagdala ng mga yaman. Ngayon, ang kanyang lakas ay naging napakalakas na mahirap na akong makipagsabayan. Salamat sa kapatid na sinamahan ako. Sa susunod, tandaan mong maghanda ng mas maraming elixir. Tatlong libo taon na ang nakalipas, nagbago ng malaki ang mga batas ng kalikasan. Ang kabuuang espasyo ng alchemy ay pinutol ng sapilitan. Mula noon, isang piraso ng mabangis na enerhiya ang nadagdag sa espiritu ng kalikasan. Sinubukan ng mga susunod na henerasyon na mag-alchemize. Kapag pinagsama ang espiritual na damo, ang ganitong malupit na presensya ay magpapasabog sa nilutong pagkain, na nagiging sanhi ng 100% na pagsabog ng alchemical furnace. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang buong kontinente ay nawala ng pamana sa alchemy. Nawala ng ganap na koneksyon. Ngunit ako ay naiiba. Ang espiritual na apoy ng yulan sa aking katawan. Maaaring ituring ang galit na ito bilang lason. Direktang sumipsip at lutasin. Mga bagay na hindi magagawa ng iba sa paglikha ng elixir. Kaya kong gawin ito. Nakatanggap ng ulat na nilunok ng host ang elixir. Ang katawan na kumakain ng elixir ay patuloy na umuunlad. Ito ang threshold ng ganap na pagkakumpleto. Sa wakas ay naunawaan ko ang susi sa muling pagbangon. Ngayon, kakaunti na ang mga elixir. Kung nasugatan ang mga monghe, kailangan nilang kumain ng mga espiritual na damo. Lahat ng natitirang bisa ay nasasayang. At maaari pang mag-iwan ng mga dumi na humaharang sa mga meridian. Ang mga karaniwang mataas na antas ng espiritual na damo ay hindi gaanong mahalaga. Sa mata ng iba, ang mga espiritual na damo ay parang mga damo lamang. Ngunit sa aking mga kamay, lahat ito ay maaaring gawing tunay na elixir. Mula sa araw na ito, wala nang ibang tagapagmana ng Xiao na si Xiao Chen. Tanging ang Diyos ng gamot ng Dan ang natira. Anong kailangan mo, Ginoo? Mga artifact at kasanayan. O mga espiritual na damo. Mga dekalidad na espiritual na damo. Kunin mo ang lahat ng mayroon.
5 gihi na espiritual na bato, partikular para sa mga damo na maraming dumi. Walang gustong kunin na karaniwang espiritual na damo. Sige na. Kung gusto niya, ibigay mo na lang. Sige, lahat ay ibibigay ko sa'yo. Miyang purpura na bulaklak, miyang langit na prutas, 9 na impyerno na damo. Ang mga ito ay sapat na upang magdulot ng digmaan sa mga sekta noong sinaunang panahon. Ngayon ay itinuturing na basura. Kumpletong 48,000 na espiritual na bato. Hintayin siyang bumalik at kumain ng espiritual na damo. Maubos din siya sa mga dumi ng espiritual na damo. Sa oras na iyon, tiyak na magsisisi siya. Sige, pagtawanan niyo. Kapag nalaman niyo kung ano ang maaring maging mga damong ito sa aking mga kamay. Mukhang huli na ang pagsisisi. Narito ang silid-isa ng Zwixian Tower. May kasamang 3 antas ng Giant Spirit Aray. Sakto para sa paglikha ng elixir. Great Flame Control Technique. Ang mapanlikhang puwersa ng gamot na nagdudulot ng kawalang pag-asa sa maraming alchemist. Nang lumitaw, agad itong nawasak ng aking 10,000 poison spirit fire. Makulay na ulap ng Dan ay lumitaw. Nag-udyok ng pagkakabresonansya ng batas ng langit at lupa. Nakasulat sa mga sinaunang aklat, tanging ang sinaunang Diyos na pil lamang ang makapaglalabas nito. Kaya't magdudulot ito ng ganitong kababalaghan. Ang kababalaghan ay nagmula sa Zhuixianlu. May mga banal na bagay na lumitaw. Agad na isara ang buong lungsod. Walang sinuman ang maaaring basta-basta kumuha. Alaynan. Sobrang seryoso ang kakulangan ng alchemy sa panahong ito. Ang amoy ng natitirang elixir lamang ay nagdudulot na ng kalituhan sa mga cultivator ng Yuaning. Sobrang sayang kung ako lang ang uminom ng 10 Foundation Establishment pills. Napakakaunti. Hindi sapat upang matrigger ang bersyon ng katawan na kumakain ng elixir. Kung ipagpapalit mo naman ang mga basura at depektibong pill, magkakaroon ng malaking pagkakaiba ang halaga nito. Ang kalidad ng pill ay napakataas. Walang halong kahit na isang hibla ng dumi. Bibili ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ang senior na alagad ng gamot ay narito. Ang aming templo ay nagkulang sa pagtanggap sa inyo ng maaga. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang pagbibenta nitong pil na ito. Huwag kang mag-alala, Qianxing. Ang diamante ng templong ito ay tiyak na makakakuha ng napakataas na presyo. Ayaw ko ng espiritual na bato. Kaya ano ang nais na nakatatandang ito, mga kagamitan o mga kasanayan sa mahika? O baka mga bihirang espiritual na bagay? Ang kailangan ko lang ay mga basurang pil. Mga pil na may lason mula sa mga nabigong pagsasanay. Basta't ito ay mga pil na nabigo sa paggawa. Mas marami, mas mabuti. Susundin ko, senior, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon tayo ng isang malaking auction.
Ipapaabot ang balita sa buong timog na rehiyon. Perpektong antas ng foundation pill. Tiyak na purong kalidad. 100% na matatag pagkatapos inumin. Malampasan ang maliit na antas. Sobrang saya ko. Palitan ang Chayanding Pearl ng basura na pill. May ganitong magandang bagay sa mundo. Ah. May pagkakataon ka pa, Kyan. Basta mabili mo lang ang foundation establishment pill na ito. Pumunta sa auction house. Gagamitin ko ang aking elixir kapalit ng kanyang buhay. Sa transaksyong ito, siguradong walang talo. Mga Ginoo, maligayang pagdating sa Zongshan Auction House. Ang unang item na ibebenta ay ang Dragon Pattern Elixir. Ang panimulang presyo ng susunod na item ay 1,000,000 Spirit Stones. 15,000, 20,000, 25,000, 50,000. 60,000, 70,000, 73,000 na piraso ng basurang elixir. 100,000. 100,000 na piraso ng basura. Sa loob ng 300 taon, ibinenta ko ang 300 taong ari-arian ng pamilya Xiao. Pati na rin ang paglagda sa kasunduan. Ang natitirang bahagi ng aking buhay ay para sa Chayang Sect. Ngunit basta't makakabawi si Tian at maibalik ang kanyang mataas na kakayahan. Mabawi ang kanyang lakas. Lahat ay sulit. Hintayin siyang gumaling. Tiyak na mababalik natin ang lahat ng nawala. Pinapangalanan ko ang utang na ito kay Xiao Chen. Amang. Nararamdaman ko na ang mga buto na naputol ay unti-unting gumagaling. Unti-unting bumubukas ang mga nakabara na daluyan ng enerhiya. Muling umiikot ang pangunahing lakas. Kapag nakabalik na ako sa tuktok, siguradong matatalo ko si Xiao Chen. Paupuin siya sa lupa at bayaran ang lahat. 1 piraso ng pang-ukit na pil. Kapalit ang higit sa 70,000 piraso ng mga sirang pil, basura, at mapanganib na pil. Kasama pa ang pagkuha ng daang taong pamana ng Angkang Xiao. Ang bentahan na ito ay siguradong panalo. Ginoong Xiao, ito ang kabuang mga kagamitan sa auction ngayon. Kabuang 100,327 piraso ng iba't ibang sirang pil, basura, at mapanganib na pil. Pakicheck po ninyo. Para sa aking katawan na sumisipsip ng mga dan. Walang pagkakaiba ang basurang dan at Diyos na dan. Basta't sapat ang dami. Kaya't ang basurang dan ay maaari ring maglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Pwede pa ang tsaa. Magkikita tayo sa susunod. Matagal na kitang hinihintay dito. Umalis na sa lungsod ng Tianyuan. Lesiu. Gusto mong makuha ang reseta.
Nabugbog na ba siya? 1,000 piraso ng basura at laso na pil ang sabay-sabay niyang nilunok. Ang mga karaniwang mangingalagad ay matagal nang pumutok ang daluyan ng dugo. Nawasak na ang mga organo. Wasak. Ano ka ba talaga? Ako ay nag-aral ng 400 taon. Bilang isang yuanying na tagapagsanay, hindi ko man lang kayang pigilan ang isang atake ng kalaban. Nalaman niya ang ating presensya. Tapos na talaga ito. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Kahit ang punong lungsod ay naitaboy ng isang atake.